Marami nagtatanong sa akin kung kaya pa ba daw ayusin yung mga ganitong klaseng portrait. Mula kasi nung pinost ko yung before and after nitong tattoo na to na inayos ko, marami pong inquiries tungkol sa mga tattoo din nila na gusto nilang ipaayos o ipa-restore, kung kaya pa ba daw ayusin. Ang sagot ko po, hindi po lahat kaya. Meron kasi mga naunang tattoo na medyo dark na yung pagkakagawa. Yung ganong klaseng tattoo po, medyo mahirap na talagang habulin kasi dark na siya. Kadalasan kapag ka maghahabol ka, tapos medyo dark na yung unang pagkakagawa ng tattoo, ang kailangan mong gawin, ida-dark mo pa siya lalo para mahabol mo yung pagka-dark ng unang tattoo. Ngayon, dahil kailangan mong habulin yung pagka-dark na yun, magiging madilim na yung magiging resulta nung aayusin natin na tattoo. Hindi na natin masusunod yung reference na pinapakopya niya. Kung halimbawa, medyo light lang dun sa reference na pinapagaya, kailangan nating maghabol. Ang mangyayari, magiging madilim dahil mapapadark pa tayo ng konti dahil nga meron tayong hinahabol na kailangan tabunan. So ang suggestion ko sa mga ganon, cover up na lang. Unang-una kasi, tayo yung higit na may kaalaman kung kaya pa bang ayusin yung isang tattoo o kailangan na bang patungan ng panibago. Tapatin na kaagad natin si client kung may pag-asa pa bang ma-recover yung una niyang tattoo o kailangan ng takpan. Kasi mas okay yung nagsasabi tayo ng totoo. Wag yung porky may kikitain ka, okay na. Diyan kasi minsan nagsisimula yung hindi pagkakaunawaan ng client tsaka ng isang artist. Dahil nangako siya na kaya pang ayusin o kaya pang ma-recover, yung pala hindi na talaga kaya. So ang ending niyan, magkakasiraan, magkakasisihan, diyan na nagkakaroon ng problema. Kumita ka, oo, pero parang may natapakan ka naman na ibang tao kagaya ng client mo. Kasi sinabi mo na maayos pa, magagawa pa ng paraan. Tapos nung natapos na o nung gumaling na, hindi nakuha yung gusto niyang mangyari. Dito naman sa case nitong inayos natin na portrait, pasintabi na rin po dun sa artist na unang gumawa. Makikita nyo o mapapansin nyo, medyo light lang talaga yung unang pagkakagawa, yung buhok, yung sa muka. Kaya kayang-kaya pang habulin talaga ng medyo light lang din o saktong timpla lang ng mga kulay, saktong hagod lang ng mga kulay. Kayang-kaya siyang habulin. Pero wag tayong mangangako kay client na 100% na mahahabol o magagaya pa natin talaga yung pinaka-itsura ng portrait na pinapagaya niya. Kasi pwedeng hindi naman talaga saktong-saktong makokopya mo dahil unang-una, may nauna ng tattoo at naghahabol ka lang. Ang kailangan mong ipangako kay client, gagawin mo lahat ng kaya mong gawin, gagawin mo yung pinaka-the best mo para mas maging maayos yung resulta ng tattoo niya. Hindi mga kopyang-kopya, at least medyo lumapit yung itsura dun sa reference na pinapagaya niya. At dahil ginawa mo lahat ng magagawa mo, malay mo 100% na magaya mo pa yung pinaka-itsura nung pinapagawa niya. Ang saya siguro ni client nun, pero syempre higit na mas masaya ka kasi nakalutas ka ng matagal ng problema Tapos ang maganda pa ron, nakaka-challenge yung pyesa na ginawa mo. Talagang parang achievement para sa'yo yun Kaya minsan pag kami nambabash sa akin sa mga comments na hindi raw kamuka, ang layo, naging duling, lumaki yung ilong, hindi ko pinapansin yung mga gano'n, hinahayaan ko lang kasi alam ko sa sarili ko na ginawa ko naman lahat ng kaya kong gawin Kumbaga, ang hirap gawin, ang hirap maghabol. Hindi naman po kasi pareho yung papel at saka yung balat. Hindi rin pareho yung wall na halimbawa, magpintura ka ng itim sa wall tapos papatungan mo ng puti, pwedeng pwede. Sa balat po, kapag meron ng naunang matingkad na kulay, ang hirap na pong patungan ng light color. Yun yung hindi maintindihan ng iba, lalo nang madalas mang bash yung mga hindi naman marunong magtato, walang alam sa pagtatato, walang alam sa pagdodrawing. Kung makapang bash sila, kala nila napakagaling na nila, alam na nila lahat. Pero ang totoo talaga, insecure lang sila dahil wala silang tato, hindi sila makapagpatato, hindi rin sila marunong magtato. Kaya siguro parang naiinggit na lang sila, kaya magko-comment na lang sila ng hindi maganda para mailabas lang nila yung insecurity nila. Pero okay lang yun, alam ko naman sa sarili ko na hindi ako perfecto Kaya kahit anong pambabash nyo, okay lang sa akin yun, tanggap ko yun. Tumataas pa nga yung engagement ko Mas maganda-ganda yung sahod kay Meta pagka marami kang basher. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe na nag-iiwan ng isang mapagpalang araw. Peace out.